Nakita na po ba isang malakas at masaya? Amen? Amen. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 17. Verse 1. From whence come wars and fightings among you, and come they not hence, even of your lust, that war in your members, too kayo po. Ye lust and have not, ye kill and strive for, cannot be plain. Ye are in war, and ye have not, because ye ask not. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Verse 4. Ye adulterers and adulteresses, know ye not the friendship of the world is enmity with God. Whosoever therefore will be the friend of the world is enemy of God. Do ye think that the Scripture saith in vain, the Spirit that dwelleth in us lusteth to envy? Verse 6. But you given more grace, wherefore he said, God is the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Verse 8. Job and he will do unto you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be afflicted and mourn, and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Verse 10. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. Speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother, and judgeth his brother, speaketh evil of the law, and judgeth the law. But if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. Verse 12. There is one lawgiver who is able to save and to destroy. Who art thou that doest judgment? Go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell, and get gain. Verse 14. Whereas you know not what shall be tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live, and do this or that. Verse 16. But now ye rejoice in your necessities, as such you face it. Verse 17, altogether ready, read. Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Tayo po lahat ay pumunti, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Muli, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa inyong pong kabutihan, katapatan na inyong pong patuloy na ginagawad sa amin. Salamat po sa umagang ito na muli kami po ay inyong pong tinipon upang kami po ay patuloy na makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo at patuloy ka namin sampahin sa Espiritu at katotohanan. Sa umagang ito, patawad po kami sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Nalalaman mo po ang lahat ng aming pagkakamali, lahat ng aming ginagawa. Wala po kami may tatago sa iyo, Banal na Espiritu, patawarin mo po kami. Pakalinisin mo po ang aming pong puso't isipan, Ama. Pakihanda po ito sa pakikinig ng iyong banal na salita. Kung mayroon po kayong nakikita anumang karumihan sa aming puso't isipan, alisin mo po ito upang sa ganon, matanggap po namin na may kagalakan ang inyong pong banal na salita. Inaasahan po namin ang inyong pong pagkilos, paggawa sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, kayo po siya mamungusap sa puso ng bawat isa. At amin din po inaasahan, inyo pong sasawayin ang gawa ng kaaway upang hindi po mahadlangan ang pangangaral ng inyong pong banal na salita. Inyo din pong sasawayin ang gawa ng kaaway upang ang inyong pong gawain dito sa mataas na kahoy ay patuloy na lumaganap at lumagupa. Salamat po, Ama. Kami po ay umaasa at nananampalataya na inyong pong iglesia ay hindi niyo po pababayaan. Ang inyong pong mga anak po dito sa mataas na kahoy ay hindi niyo rin po pababayaan sapagkat sinabi mo po sa inyong pong banal na salita sa Matthew chapter 16 verse 18, "And the gates of hell shall not prevail against you." Na hindi po makapananay po dito ang gawa ng kaaway. Salamat po, Ama, sa katagumpayan na inyo pong pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa. Nawa patuloy namin maalala at alalahanin sa aming pong buhay ang lahat ng inyong pong ginawa, ang inyong pong kabutihan at katapatan. Pagpalain mo po ang bayan ng mataas na kahoy. We pray
na sa bansang ito patuloy na maghari ang kapayapaan at dalangin po namin sa bansang ito ang mga nanunungkulan ng mga government official, sila po ay magkaisa sa pagtutulungan, sila po ay magkaisa sa pagpapaunlad ng bansang ito. Salamat po Ama at dalangin po namin na sila ay maglingkod na may katapatan. Aking binabalik sa iyo Ama lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po mag-go. Salamat. Welcome po ulit ang Falseso family, kompleto. Perfect attendance, ano? And then, Benigo family, perfect attendance din po. Mula sa tatay hanggang sa bunsong anak. Diba? And then, Partili family, perfect attendance din po. Mula sa tatay hanggang sa bunsong anak. Diba? So, and then, welcome po, Benabe, Casa. So, sa lahat po na nandito ngayon, maraming salamat po. At, ang prayer ko lamang ay talagang patuloy na kayo po ay i-bless ng Panginoon. So, mga kapatid, mga minamahal, verse 7, sabi po dito, sa verse 7 ng James chapter 4, submit yourselves therefore to God. Ito po yung title ng mensahe this morning, submit. Na ito po ay talagang hinihingi sa atin ng ating Diyos. Maaring ang sumulat po nito ay si James ang sumulat. Pero ganun pa man talagang inaasahan sa atin ng ating Diyos na tayo po ay susunod sa kanyang mga kalooban, sa kanyang mga utos. At sinasabi din po sa Ephesians chapter 5 verse 1, be ye therefore followers of God as dear children. Na talagang sinasabi po doon kayo ay maging tagasunod ng Diyos gaya ng minamahal na mga anak. And then sabi po ng Panginoong Jesus sa John chapter 10 verse 27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y sumusunod sa akin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, inaasahan na talaga sa atin, hinihingi sa atin na tayo ay susunod sa mga utos ng Diyos. Ang mahirap talaga sa ating panahon, mga kapatid, na talagang maraming tao ang nagsasabi na talagang kilala nila ang Diyos. Diba? Kilala mo naman ang Diyos. Ang Diyos na may nasa sa aking puso. Hindi ko naman siya nakakalimutan. Yan ang sinasabi ng maraming tao. Diba? Pero nakakalungkot, hanggang salita lang, hindi mo naman makita sa bahay-sambahan kapag araw ng linggo at hindi mo naman matanong kung ano yung alam na talata sa Bible. Walang alam na salita ng Diyos, walang memorized na verse sa Bible at hindi sila nagbabasa ng Bible. Yun ba ang nagsasabi na kilala nila ang Diyos? Diba? At dito nga po sa Bible, meron po nagsasabi na kilala si Kristo. Tingnan nga po natin kung hindi ako nagkakamali. Sa 1 John, chapter 4, tingnan po natin yan. First John chapter 2. First John chapter 2. Sabi po dito sa verse 3. Tingnan niyo po 1 John chapter 2 verse 3. Sabi po dito, and hereby we don't know that we know Him. Sa ganito ay nalalaman natin na nakikilala natin siya, si Kristo, kung talagang kilala po natin si Kristo, kung kilala po natin ang Diyos, if we keep His commandments. Ang tunay po na nakakakilala talaga kay Kristo sa ating Diyos ay talagang sumusunod sa kanyang mga utos. And then verse 4, he that saith, siya na nagsasabi, I know Him, nakilala ko siya, and keepeth not His commandments, pero hindi naman sumusunod sa mga utos ni Kristo, ang sabi po dito, is a liar and the truth is not in him. So maraming nagsasabi sa ating panahon, kilala ang Diyos, kilala si Kristo, pero hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos. So kung hindi naman sumusunod sa mga utos ng Diyos ni Kristo, sabi po ng Bible, sinungaling. Ito po ang isa sa problema
Bakit talaga ang ating pong panahon ngayon ay mapanganib na? Bakit lagi meron pong mga calamity? Bakit may mga trahedya? At bakit talaga marami ang napipinsala ng bagyo? Sapagkat ang tao ngayon, lagi mukhang bidig, kilala ko naman ang Diyos ay nasa puso ko. Pero, sumusunod ba sila sa utos ng Diyos? Sila ay patuloy sa pag-iinom, sila ay patuloy sa pagsusugal, sila ay patuloy sa pagbibisyo, sila ay patuloy sa paggawa ng kasalanan, sila ay natutuwa sa paggawa ng kasalanan. Yun ba nakakakilala sa Diyos kay Kristo? Yun ba yung sinasabing ang Diyos ay nasa sa puso nila? So mga kapatid, mga minamahal, tunay na tayo po ay nasa mga huling araw na. Submit yourselves therefore to God. We are in the last days na po. Kaya ito po yung mga araw, ito po yung panahon na dapat talaga huwag nating pabayaan ang ating pagsamba, huwag nating pabayaan ang ating pakikinig ng salita ng Diyos, huwag nating pabayaan ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Submit yourselves therefore to God. So mga kapatid, mga minamahal, this morning, titingnan po natin ang ilang mga bagay. Bakit napakahalaga at bakit kailangan nating sumunod sa kalooban ng Diyos. So una, sabi po ng verse 7, mga kapatid, sabi po dito, submit yourselves therefore to God, resist the devil. So, kailangan natin sumunod sa utos ng Diyos upang magawa po natin matanggihan ang gawa ng dyablo, to resist the devil, upang hindi magtagumpay ang dyablo sa ating buhay, upang ang kasalanan ay talagang tuluyan nating may tigil, malayuan, maiwasan. Mga kapatid, mga minamahal, nung bago pa lamang akong Kristiyano, hindi naman tayo perfect, wala namang perfect dito, at hanggang ngayon naman, kahit matagal na ako, 10 taon na akong Kristiyano, at 5 taon na ako nagpapastor, aminin ko sa inyo, nagkakamali pa rin naman ako. Di ba? So nagkakamali pa rin naman ako. Pero nung bago pa lamang akong Kristiyano, nakakagawa ko ng kasalanan, nakakashine ako, nakakahits ako ng sigarilyo. So yun po ay nagtutulak sa akin upang tumigil na sa pagsamba. Nagtutulak sa akin yon upang layuan ko na. Itigil ko na ang pagpunta sa church. Sapagkat nagkakaroon ako ng hiya. Nahiya ako sa sarili ko. Ngayon, ang sinabi ko na lamang sa sarili ko, kung ako ay titigil sa pagsamba at hindi na ako susunod sa kalooban ng Diyos, ano ang mangyayari sa akin? So kung titigil ako sa pagsamba, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, maaaring ito ang maging dahilan upang ako ay lalo pa na lumubog sa kasalanan. Yun po yun. Kaya sabi ko noon, sige, tuloy lang. Oo, nakasyat ako kagabi. Oo, nakapag-hits ako ng sigarilyo. So, pero sabi ko, tutuloy pa rin ako. At nung habang ako po ay nagpapatuloy, so binigyan ako ng Diyos ng lakas upang lahat ng bisyong ito ay may tigil na. So kung hindi ako nagpatuloy, malamang mas matindi pa ako kaysa sa dati. Mas talamak pa ako kaysa sa dati. So yun po mga kapatid, ang nais ko pong makita ninyo, na talagang kailangan nating magpatuloy sumunod sa kalooban ng Diyos upang hindi magtagumpay ang dyablo sa atin. Ang dyablo ay nandyan lang sa ating paligid, sapagkat dito ay binagsak ng Diyos ang mga kampo ni Satan, yung mga fallen angels. Kaya huwag kayong papayag pag sinabi sa inyo, hulog ka ng langit. Ang bait mo naman, hulog ka ng langit. Ang mga inihulog po ng langit ay yung mga kampo ni Satan, yung mga fallen angels. So dito po yun ibinagsak sa mundong ito. Kaya talaga marami pong mga evil spirit na nagkalat sa mundong ito. Nagpapanggap na sila yung mga mahal natin sa buhay. Nag-aanyo na sila yung mahal natin sa buhay. Nagboboses ng katulad ng ating mahal sa buhay. Kaya maraming nadadaya. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, kailangan natin sumunod to resist the devil sapagkat ang dyablo wants to destroy us. Yan ang nais ng dyablo, na talagang sirain ang buhay natin. Kaya kung tayo ay titigil sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, marami na akong nakita, mga Kristiyanong tumigil na sa pagsunod. Ano ang buhay nila ngayon? Sira ang buhay nila.
nasira ang buhay nila. Diba? So mga kapatid, sana kung tayo po ay lalayo sa kalooban ng Diyos, pag-isipan natin ng maraming beses. Diba? Tama ba ang gagawin ko na ako ay lalayo sa kalooban ng Diyos? So talagang mali na po yun. Ngayon pa lamang ay sasabihin ko na sa inyo, ang paglayo sa kalooban ng Diyos, ang hindi pagsunod sa utos ng Diyos, ay talagang isang maling desisyon. Right daw, ewan ko. Ewan ko sa mga batang ito. Sa mga kapatid, mga minamahal, kaya huwag na nating naisin pa. Kaya may tinamaan. Wala akong pinapatamaan. Ang mensahe ay para sa lahat. Ang mensahe ay para sa lahat. Sa totoo lang, napakahirap po talaga maghanda ng mensahe. Sa totoo lang, napakahirap po gumawa ng mensahe. Mga kapatid, mga minamahal, at kaya nandun lagi yung aking prayer na bigyan ako ng Diyos na ilagay sa puso ko kung ano yung mensahe na nais iparating kapag araw ng linggo, ano yung mensahe na nais iparating kapag prayer meeting. So ako po ay nagpe-pray sa Panginoon, ilagay sa puso ko. So mga kapatid, mga minamahal, the devil wants to destroy our life. Matutuwa siya kapag nakita niya tayo na nasisira ang ating buhay. Kaya mga kapatid, sana tayo po ay magpatuloy. Kaya sabi po dito sa verse 1 and 2 ng James chapter 4, tingnan po natin, balikan po natin. James chapter 1, verse 1 and 2. Ito po ang mangyayari sa atin kapag talagang hindi na po tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nandiyan na ba kayo? Say amen? James chapter 4, verse 1 and 2, sabi po dito, from whence come wars and fightings among you. So ang nais ng diablo talagang sirain tayo, makita mga kapatiran, magkakapatid sa Panginoon, na tayo ay nagkakagalit, na tayo ay hindi nagkakasundo, na tayo ay nag-aaway-away. Ito ang nais ng diablo, na talagang makita ng diablo na ang buong mundo ay magkaroon ng digmaan. Yan ang nais ng diablo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tuloy lang po tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano man ang mangyari sa ating buhay, ano man ang maging sitwasyon natin sa ating buhay, sapagkat ang diablo, ang ating kaaway, mandaraya po yan. So the devil wants to deceive us. Ito yung nais ng diablo, dayain tayo upang tayo tumigil na sa ating paglilingkod. Marami siyang mga devices, marami siyang mga strategy. Kaya dapat maingat tayo, maging sober tayo, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is like a roaring lion, walking, whom he may devour. Diba? Seeketh whom he may devour. So yung po mga kapatid na talagang be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, natulad po siya ng leon, walking about, seeking whom he may devour. Meron tayong kaaway na diablo na talagang dadayain tayo. Kaya tuloy lang po tayo sa pagsunod sa kautusan o sa kalooban ng Diyos upang ang diablong yan ay layuan na tayo. Upang hindi na niya tayo lapitan pa. Pero huwag tayong pakasisiguro. Diba? Na talagang sasabihin natin, magaling na ako, madami na akong alam sa salita ng Diyos. Alam ko na yan. Huwag. Patuloy nating sundin ang kalooban ng Diyos. Walang sinabi sa Bible na kapag nabasa mo na ang buong Bible, tumigil ka na. Walang sinabi sa Bible na kapag ikaw yung isang taon ng sumasamba, tumigil ka na. Wala. May nabasa ba kayo na titigil na tayo sa ating pagsamba, titigil na tayo sa paglilingkod kapag tayo nakaisang taon na? Meron ba? So walang nakasulat po sa Bible na tayo ay kailangan tumigil. Kaya nga sabi dito, go ye therefore. So walang sinabi sa Bible na kapag nakaisang daang kaluluwa ka na, ay tumigil ka na. Kapag nakapagpatayo ka na ng church building, tumigil ka na. Walang sinabi kung ganon. Ang sabi pa sa Bible, not forsaking the assembling of ourselves together. Huwag pababayaan ang pagsamba. So mga kapatid, mga minamahal,
ang nais ng diablo sa atin, tayo ay dayain. Dayain tayo. Upang tayo ay may layo sa katotohanan, upang tayo ay may layo sa paglilingkod kay Kristo. Yun ang nais ng diablo. Ang nais ng diablo ay dayain tayo upang tayo ay mamuhay na sa mundong ito, maging makamundo. Kaya talagang nandito po ang mga talata, sabi nga po dito sa James chapter 4, tingnan nyo pa rin po yung Bible. Sa James chapter 4, verse 4. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Ang nais ng diablo, dayain ka upang ikaw ay makiayon sa takbo ng sanglibutan ito, upang ikaw mas piliin mo na ang mundong ito kaysa maglingkod sa Diyos. Upang piliin mo na ang mga mall, di ba? Pipiliin mo yung mga mall, pipiliin mo yung mga beach, mga pasyalan, mga kainan, mga pasyon, at hindi ka pupunta ng bahay sa bahan. So yan po ang diablo. So, submit yourself therefore to God to resist the devil upang magawa natin tanggihan o mapaglabanan ang diablo. Ang diablo ay mahirap na laban, pero hindi walang magagawa kung talagang gugustuhin natin. Diba? So, ang diablo, nais ng diablo to distract us upang talagang hadlangan ang ating paglilingkod. Ang daming strategy ng diablo. Nandiyan ang mga gadgets, mga bagay sa mundong ito. Pupuyanin ka kapag Sabado ng gabi. Di ba? So, anong meron sa mundong ito? Mga cellphone. So, yan ang mga nandito sa mundong ito. So, gabi na, alas 12 na, alauna na, alas 2 na madaling araw, gising pa. Kaya nga naman, pagdating ng araw ng linggo, ang hirap gisingin, hindi magising. So mga kapatid, mga minamahal, yan ang ginagawa ng diablo. Nagawa siya ng distraction. So ito ang gusto ng diablo, to distract us upang hindi tayo maging kagamit-gamit sa gawain ng Diyos sa ministry. Mga kapatid, mga minamahal, sana mabuksan yung ating puso at isipan. Kaya ituloy natin ang pagbabasa ng Bible. Diba? Kasi kapag tayo tumigil na sa pagbabasa ng Bible, hihina na tayo spiritually. Hihina na tayo. Ang Bible ay pagkain ng ating kaluluwa, ng ating spirito. Sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 4, verse 4, But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Tayo ay hindi sa tinapay lamang o sa pagkain lamang mabubuhay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So ako po ay talagang, yun, nung ako'y pumunta sa teacher's camp, talagang nandun na yung mga matatandang teacher, nandun na yung mga matatandang ginagamit sa ministry. Pero sila, nandun pa rin ang kanilang willingness na makinig ng salita ng Diyos. Kahit maraming beses na sila nakakapakinig. Minsan ay pare-parehas nilang naman yung mga puntos ng pastor. Diba? Nagkakapare-parehas lang. Pero bakit nandun pa rin sila? Nakikinig pa rin sila ng salita ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, sapagkat meron tayong kaaway. Kung tayo ay titigil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, matadaya tayo ng kaaway natin, masisira tayo ng diablo, at tayo ay mahahadlangan ng diablo sa ating pong paglilingkod. Ang sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 11, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Ephesians chapter 6 verse 11. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. So meron po tayong kaaway. So ngayon, kung tayo titigil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, madadaya tayo, masisira tayo, mahahadlangan tayo ng ating kaaway na diablo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, meron pong paraan
upang tayo makapagpatuloy sa ating paglilingkod. Ako'y nagpapasalamat, 10 years na akong Christian at 5 years ako nagpapastor, pero hindi ko naranasan mag-backslide. Salamat sa Panginoon. Ganun pa man, hindi ko po sinasabing ako'y matibay na, hindi ko po sinasabing ako'y matatag na, hindi ko sinasabing ako'y malakas na. Sapagkat habang nagpapatuloy sa paglilingkod, ang dami pong discouragement. Maraming discouragement. Ito rin ang nais ng diablo, ma-discourage tayo. Kaya talaga siya po ay kikilos. Minsan gagamitin yung mga trahedya na nangyayari sa ating paligid. Na ginagamit yung mga bawat nangyayari, sitwasyon sa ating buhay upang tayo ay ma-discourage. Gagamitin ang ating mga kapatiran upang tayo ay ma-discourage. Tama po ba? Kaya mga kapatid, sana'y tayo po ay maging maingat, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walking about, seeking whom he may devour. So siya po ay katulad ng isang leon na sa roaring lion. So mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 10, verse 12, wherefore let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall. So siya na nagsasabi na siya'y nakatayo, ibig sabihin, siya na nagsasabi siya'y malakas, matibay, mag-ingat. Baka isang araw ikaw ay mabuwan. Kaya hindi ko po sinasabing malakas na ako. Hindi ko sinasabing matatag na ako, matibay na ako. Sapagkat habang tumatagal sa ministry, padami po ng padami ang discouragement. Hindi po yung mawawala sa ating buhay ang mga discouragement na ito, itong mga pagsubok na ito, hindi po yung mawawala. Amen? Amen. Sapagkat nandyan ang diablo. Ayaw ng diablo na ikaw ay nandyan, nakaupo every Sunday. Di ba? Ayaw ng diablo na ikaw ay umaawit ng awiting maka-Diyos. Ayaw ng diablo na ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ayaw ng diablo na ikaw ay nagsosorbining. Ayaw ng diablo na ikaw ay nagpe-pray. Ayaw ng diablo na ikaw ay nagbibigay. So yan po ang mga ayaw ng diablo. Di ba? Ayaw, hahandangan ka sa pagbibigay mo ng iyong tithes and offering. Marami siyang gagawin sa buhay mo. So, iaalaw po yan ng Diyos upang subukin yung ating katapatan sa Kanya. So mga kapatid, mga minamahal, submit yourself therefore to God to resist the devil. Pangalawa, ang sabi po ng James chapter 4 verse 6, tingnan niyo po ang pong Bible sa James chapter 4 verse 6, but he giveth more grace, wherefore he saith, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. So we need to submit to God to receive more grace. Kailangan nating sumunod sa kalooban ng Diyos upang tayo po'y tumanggap pa ng maraming biyaya, maraming pagpapala na galing sa Diyos. Kasi yung iba, alam nyo, kaya yung iba yung ang hirap akayin kay Kristo, kaya ang iba yung ang hirap akayin sa katotohanan dahil sa kasaganaan na kanilang tinatanggap. Sinasabi nila, ako ay pinagpala na dito sa buhay na ito. Bakit pa ako sasama sa inyo? Maganda ang buhay ko ngayon. Bakit ako sasama diyan sa Baptist Church na yan? Di ba? So bakit? So isa sa mga dahilan nga po ay yung pagpapala na kanilang tinatanggap. Maganda na raw yung kanilang buhay, yung kanilang katayuan, na talagang sila'y mayroong sariling bahay, nasa abroad ang asawa, nakakapag-aral ang mga anak, at ngayon ay talagang sila ay sama-sama, di ba? Sama-sama sa abroad. So, alam niyo po, ang diablo man din, nagbibigay din po ng kayamanan. Ang sabi po ng Matthew chapter 4, tinan po ang Bible sa Matthew chapter 4 verse 9. Tingnan po natin. Matthew chapter 4, and said unto him, sabi ng diablo, ni Satan kay Kristo, all these things will I give thee,
Lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Diablo or ni Satan kay Kristo, lahat ng mga bagay na ito, itong mga nakikita mong iyan, ibibigay ko yan sa iyo. If thou will fall down and worship me. Kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. So ang Diablo man din po ay nagbibigay ng mga material na bagay. Diba? Nag-o-offer yan ng kayamanan upang siya ay sambahin mo, upang ikaw ay hindi makaalam sa katotohanan, upang ang isang Kristiyano na sa katotohanan na ay lumayo pa. Amen? So sabi po ng verse 10, tingnan po natin, verse 10. Then said Jesus unto him, sumagot ang Panginoong Jesus doon, Get thee hence, Satan. Diba? Lumayo ka sa akin, Satanas. For it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. So mga kapatid, mga minamahal, kung kayo po ay pinagpapala ng Diyos sa inyong buhay, sana hindi ito maging dahilan ng inyong paglayo. Sana hindi ito ang maging dahilan para hindi nyo na masunod pa ang kalooban ng Diyos. Kung yan ay talagang tunay na pagpapalang sa sinasabi ninyo galing sa Panginoon, sana ay makita sa atin na tayo sumusunod pa rin sa kalooban ng Diyos. Mahirap naman sinasabi natin tayo pinagpapala, pero nawala na tayo sa ministry. Pero hindi na natin nasusunod pa yung mga kalooban ng Diyos ni Kristo. So, tanungin natin ang ating sarili. Ito ba'y talagang galing sa Diyos? O baka naman ito'y pakana lamang ng kaaway? Kasi mayroon pong mga Kristiyano na wala sa gawain sa ministry. Pagkatapos na makamtan nila yung kanilang mga pangarap sa buhay, sagutin o ibinigay sa kanila yung kanilang pinag-pray. Diba? So pagkatapos na sila yumaman, nasaan na? Nakita pa ba sa ministry? Pagkatapos sagutin, ibigay yung kanilang pinag-pray, nakita pa ba sa gawain? Nawala na. Marami pong ganyan. So kung yan ay pagpapala talaga sa Diyos, dapat ito ang magtulak sa iyo upang patuloy kang lumapit at sumunod sa kalooban ng Diyos ni Kristo. So to receive more grace, don't stop. Huwag kang titigil. Kung ikaw ay nakatatanggap na ng maraming biyaya, huwag kang titigil. Don't stay away from God's will. Huwag kang lalayo sa kalooban ng Diyos. Don't surrender. Huwag kang susuko. Mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos natin ay isang mapagpalang Diyos, mapagpiyayang Diyos, isang talagang maawain at mahabagin na Diyos, na minsan, kahit wala tayong ginagawa, sapagkat siya ay merciful, siya ay mapagpiyaya, maawain, mahabagin, na minsan kahit ang dami nating pagkukulang, kasalanan na gagawa, nandun pa rin, binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng mga biyaya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, submit yourself therefore to God. Napakahalaga po ng pagsunod sa Diyos. Sapagkat siya'y Diyos na dapat igalang, Diyos na dapat sundin. Siya ang may hawak ng ating buhay. Siya, sa Kanya galing ang lahat ng meron tayo. Huwag natin sasabihin pa, Pastor, nagtrabaho ako kaya meron ako nito. Kung hindi ka binigyan ni Lord ng buhay, hindi mo yan mararating. Hindi mo yan magagawa. Diba? Kaya sabi nga ni Kristo, for without me, He can do nothing. At ang sabi po ng Psalms 24 verse 1, tinan po natin ang ating Bible sa Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's. Ang mundong ito ay sa Panginoon, and the fullness thereof, at ang lahat na nandito sa mundo, the world and they that dwell therein. So tayo ay pag-aari ng Diyos. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Huwag natin sasabihin, Pastor, matalino ako, kaya ako'y nandito ngayon sa aking kinatatayuan. Pastor, masipag ako,
Kaya ako, ang dami kong pera ngayon sa bangko. Masipag ako sa aking trabaho. Magaling akong dumiskarte. So huwag na huwag po natin sasabihin ganon. Sapagkat wala tayong may pagmamalaki, lahat ng meron tayo, ito ay galing sa Diyos. Kasi kung hindi naman niya niloob yan, kung hindi niya pinayagan yan, wala talaga. Diba? So mga kapatid, kaya sana sa buhay po natin, sa kabila na kahit ano man ang dumating sa ating problema, kasi minsan, dahilan ng tao, Pastor, sa kana may problema pa ako eh. Diba? Pastor, sa kana may sakit pa ako. Pastor, sa kana mahina pa ako. Kaya ayaw nilang sumunod sa Diyos. Yun yung dahilan nila. Pastor, hindi ko kaya eh. Sasabihin ko po sa inyo, tayo ay sa patanda na. Tayo ay sa pahina na. Hindi na tayo sa palakas pa. Kaya habang may buhay pa, habang mayroon pa tayong buhay, lakas, sumunod na tayo sa mga kalooban ng Diyos ni Kristo. Kasi lalo tayong hindi bibigyan ng lakas, lalo tayong hindi bibigyan ng kalusugan kung tayo ay nagpapahadlang sa dyablo. Kung tayo ay nagpapahadlang sa mga nararamdaman natin. Kaya ako'y nagpapasalamat, nandiyan si Brother Luis. Kahit may nararamdaman niya, kahit may sinasikip ang dibdib niya, nandiyan pa rin. Masaya nagpapaawit. Tayo ay hindi sa palakas, tayo ay sa pahina. Kaya habang may lakas tayo, tayo po ay sumunod na sa mga kalooban. Submit yourselves therefore to God. Kasi sasabihin ng iba, sa kana Pastor, marami pa akong gustong gawin. Sa kana Pastor, bata pa ako. Di ba? Pastor, kapag naabot ko na, kapag nakuha mo na yun sa kana, ay nung nakuha na yung kanyang hinihingi, lalong nawala. So mga kapatid, mga minamahal, sana ano man ang mangyari sa buhay natin, kahit may mga problema, pagsubok tayo, kahit mapanganib na ang panahon na dumarating sa atin, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Masama ba yun? Tatanungin ko kayo, masama ba sumunod sa mga utos ng Diyos? Para sa akin, sabi ng Bible, sa Revelation 22 verse 14, Blessed are they that do these commandments. Mapalad ang mga sumusunod sa kanyang mga kautusan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung lagi niyo naririnig sa aking pangangaral ang pagsunod, huwag kayong magalit. Kasi karapatan ng Diyos po yun. Karapatan ng ating Diyos na talaga siya'y ating sundin. Kasi kahit yung pagkain na meron tayo, galing pa rin yan sa Diyos. Diba? Yung pagkain, yung ating buhay, yung ating lakas, ito'y galing sa Diyos. Maging ang ating mga damit. Kaya sinasabi ng Bible sa Matthew chapter 6, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Matthew chapter 6, verse 25, 26, tingnan nga po natin. Therefore I say unto you, take no thought for your life. So huwag natin alalahanin ang buhay na ito. What ye shall eat, ano ba kakainin natin? Or what ye shall drink, ano ba ang ating iinumin? Diba? Nor yet for your body, ano ba ang ating susuotin? What ye shall put on, is not the life more than meat, and the body than raiment? Verse 26. Behold, the fowls of the air. So yung mga ibon sa aming papawid, hindi sila nagtatanim, pero sila ay umaani. At sila ay nagtitipon, yet your heavenly Father feedeth them, pinapakain sila. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay patuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos upang tayo patuloy na tumanggap ng maraming pagpapala o biyaya galing sa Diyos. Amen.
Sabi pa nga, hindi ko lang matanda kung saan yung talata ay magbigay at ikaw ay bibigyan, di ba? At talagang yung siksik, umaapaw, liglig. Oh. So, sundin po natin ang mga utos na ito. Sapagkat kapag tayo ay sumusunod sa Kanya, pakihanap nga po yun. Yung magbigay, give, and then, at ikaw ay bibigyan. Kasi kung hindi ka magbibigay, paano ka bibigyan? Kaya sabi doon, magbigay. At ikaw ay bibigyan. So, kailan ka bibigyan? Kapag nagbigay. O, di ba? Nakita ba? Luke 6:38. Luke, 6:38. yup. Brother Edwin, Luke chapter 6 verse 38. So, patuloy po tayong sumunod upang patuloy tayong tumanggap ng maraming biyaya. So, sabi po dito, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, and shaken together, and running over. So, umaapaw. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sumunod lang po tayo sa mga utos ng Diyos. Huwag natin pabayaan, huwag tayo mapagod, huwag tayo magsawa. And then sabi dito, and running over shall men give into your bosom, for with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. Doon po sa teacher's camp, yung isang illustration ay binigay po doon ni Pastor Donaire. Meron yung isang pulube na namamalimos. At siya ay mayroong isang mangkok na kanin. So namamalimos siya. Ngayon, meron dumaang tao, mayaman. At itong mangkok na ito, ay yung pagkadaan ng isang taong mayamang ito, may ginto ito. So, sinabi ng mayaman, mahinging kanin. Ibigay mo sa akin yan. At bibigyan kita ng ginto. Ngayon, yung pulubi, nagbigay lamang siya ng 3 butil na kanin. So, binigyan yung mayaman ng 3 butil na kanin. At ang mayamang ito, ginantihan ang kanyang ginawa, binigyan siya ng 3 butil din o 3 pirasong ginto. Umalis ang mayaman at ang pagkasabi ng pulubi, sana pala, ibinigay ko ng lahat. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ano yung kaya natin ibigay para sa Panginoon, hanggat meron tayong ibibigay, hanggat kaya natin sumunod, sumunod tayo. Sapagkat magugulat na lamang tayo sa mga biyaya na ibibigay sa atin ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Nagsimula ang gawain 2019, July 28, walang-wala. Ang mayroon lamang talaga, itong pulpitong ito. Pulpito. Walang microphone, wala pa yung mga hymnals na yan, wala pa yung mga wall fan na yan, wala pa yung mga stand fan na yan, wala pang organ, wala pang mga ampli, wala pang mga mixer, wala. At talagang doon, naranasan ko, ako magpapaawit, ako scripture reader, preacher, at naranasan ko rin na talagang as in 0 attendance. Wala. Like pastor, like member. Dahil naranasan din po yun ni Pastor Sosa sa Lemery. Pero salamat sa Panginoon, sa kanyang biyaya. Tayo po ay nandiyan kayo, tumarami po tayo. Patuloy na nagdaragdag ang Panginoon sa kanyang iglesia. Amen. Salamat. So yun po mga kapatid, mga minamahal, submit yourselves therefore to God to receive more grace. Last mga kapatid, verse 14. Sabi po ng James chapter 4 verse 14. Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life?
It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. So mga kapatid, mga minamahal, submit yourself therefore to God to realign our life upang isaayos ang ating buhay, upang maging maayos ang ating buhay. Kaya kailangan po nating sumunod sa Diyos. Kanina'y nabanggit ko, di ba? Nandito lang ang dyablo sa mundong ito. Ang nais ng dyablo ay talagang sirain ang buhay natin. Nais ng dyablo na talagang tayo ay tayain. Ayaw ng dyablo na tayo ay maging magandang buhay natin. Ayaw ng dyablo na maging mapayapa ang buhay natin. Ayaw ng dyablo na talagang tayo ay nagkakasundo. So, mga kapatid, submit yourself therefore to God to realign our life. Without submission, mga kapatid, mga minamahal, walang kapayapaan sa tahanan. Di ba? Kapag ang anak ay hindi sumusunod sa magulang, o kapag ang asawa ay hindi sumusunod sa kanyang asawa, magkakaroon ba ng katahimikan? Magkakaroon ba ng kapayapaan? Kaya napakahalaga po ng pagsunod. Sa eskwelahan, pag hindi kayo sumusunod, mga estudyante, anong pwede mangyari sa inyo? Mga estudyante, sagot kayo. Mga kabataan, anong pwede mangyari kapag hindi kayo sumusunod sa inyong mga teacher? Pagagalitan, at baka ibagsak pa, hindi kayo makakatapos sa inyong pag-aaral. Kaya napakahalaga po ng pagsunod. Sa trabaho, pag hindi sumusunod, mapepenaltihan, pwedeng matanggal. So kung ganyan ang ating attitude, na hindi tayo susunod, di ba? So hindi po magkakaroon ng katahimikan o kapayapaan. So without submission, no peace. Kaya nga talagang sa ibang bansa, dahil nga walang pagsunod sa utos ng Diyos, hindi alam ang kalooban ng Diyos, nagkakaroon ng gera, nagkakaroon ng digmaan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we need to submit ourselves therefore to God. Magpasahog tayo, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos ni Kristo. Kung si Kristo nga, naging masunurin. Sabi po ng Philippians chapter 2 verse 8, tingnan niyo pong Bible. Kaya salamat sa inyong lahat na kayo po ay talagang nandyan. Maring ang iba sa inyo, inaantok, naiinis. Tagal naman, Pastor. Gutom na ako. Hindi pa naman ako nag-almusal. Di ba? So, Philippians chapter 2 verse 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Si Kristo nga na Diyos na, di ba? Sumunod siya. Bakit ang maraming Kristiyano hindi magawang sumunod sa mga kalooban o utos ng Diyos ni Kristo? Si Kristo naging masunurin hanggang kamatayan. Ibig sabihin na talagang pinakita sa atin ni Kristo na anuman ang mangyari sa atin, sumunod lamang tayo sa kanyang mga kalooban, sa kanyang utos. No matter what. Kaya marami na pong beses na talagang nagkakaroon ako ng discouragement, pero salamat sa Diyos. Binibigyan ako ng lakas upang makapagpatuloy po dito. Maraming discouragement. Mahirap po ako nasa ministry. Mahirap. Lalo na kapag pastor, mahirap po. Pero ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. Sa kabila ng mga discouragement, hindi niya ako pinabayaan. So mga kapatid, mga minamahal, to realign our life without submission, no peace. And then tingnan po natin ang James chapter 4 verse 10. James chapter 4 verse 10. Ano po sabi dito? Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Alam niyo po yung salitang humble,
Ang ibig sabihin po niyan talaga, submission o submissive, pagpapasakop. So, kung ikaw ay sumusunod sa utos ng Diyos, ikaw ay nagpapakumbaba. Pero kung hindi ka sumusunod sa kanyang mga utos, itinataas mo na ang iyong sarili. Pagmamataas na po yun. So, humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. So, ang pagsunod natin sa mga utos kalooban ng Diyos, mga kapatid, without submission, no promotion. Kung hindi tayo susunod sa kanyang mga kalooban, ay hindi tayo ipopromote sa ating buhay. Marami pong klase ang promotion, hindi lang sa trabaho. Diba? Isang promotion, katulad na lamang nito. Isang promotion na sinagot ng Diyos ang prayer mo. Yung magkaroon ka ng isang maayos na tahanan, isang promotion po yun. O, tingnan natin, o, di ba? Dating nangungupahan, di ba? Check. Brother Alvin, nangungupahan dati. O, ay ngayon, nangungupahan pa. O, promotion po yun. So, yun po yung isang promotion. Hindi lang sa trabaho. Kaya mga kapatid, mga minamahal, halimbawa, hindi man na-promote yung, hindi man tumaas yung position mo. Kumbaga, halimbawa, collector ka. Ito yung promotion doon eh. Na hindi ka man naging supervisor, pero ang isang promotion, kahit hindi nabago ang position mo, pero nadagdagan ang sweldo mo. Promotion po yun. Ewan po ba? So mga kapatid, mga minamahal, without submission, no promotion. Kaya we need to submit ourselves therefore to God. So without submission, no pleasure, walang kagalakan. Kung isa sa mga dahilan bakit malungkot ang buhay ng maraming tao, wala silang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Isang testimony na ko po share po sa inyo, yung LGBT. Lalaki siya ng elementary. Tapos nagtataka siya, nagkakaroon siya ng crush sa mga lalaki. So, hanggang sa high school, college, tinanggap niya na siya ay bakla. At sumali siya sa maraming pageant. Sumikat po siya. Nagkaroon siya ng maraming pera. Yumaman. Pero lagi may kulang sa kanyang puso. Laging hindi kumpleto ang kanyang kaligayahan na nararamdaman. So kahit pala makamtan mo, sabi nga ng Bible, sa Mark chapter 8, verse 36, tingnan po natin ang ating pong Bible. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? So, makamtan mo man ang kayamanan o ang buong mundo, hindi ito ang magiging sukatan o batayan para ikaw ay maging masaya sa buhay mo. So yung LGBT yon, yung baklang iyon, kahit siya yumaman, pero lagi merong kulang sa kanyang puso, hindi nagiging sapat ang kanyang kasiyahan, ang kanyang kaligayahan, ang kanyang kagalakan. Bakit? Sapagkat mayroong kulang. Ang kulang sa kanya ay si Kristo. Ang kulang sa kanya ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya naman, nung tinanggap niya si Kristo sa kanyang puso bilang Panginoon at tagapagligtas, sabi niya may pag-asa pa pala. So naging lalaki po siya. May pag-asa pa pala na lumigaya ako. So lumigaya siya, naging lubos ang kanyang kaligayahan nung tinanggap niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So mga kapatid, mga minamahal, yung po yun. Kaya ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito po ay magdudulot sa atin ng tunay na kagalakan sapagkat na kay Kristo ang tunay na kaligayahan wala sa mga bagay sa mundong ito. Kaya ako po ay talaga nagpapasalamat, lagi kong sinasabi sa inyo, wala man akong kayamanan, wala man akong magandang sasakyan, wala mang asawa, masaya pa rin. Di ba? Masaya pa rin. Amen. So mga kapatid, mga minamahal, ganun pa man nagpe-pray ko ng makakapangalan.
So, tatlong bagay na dapat natin tandaan sa pagtatapos po upang magawa natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Una, lagi natin tandaan, remember that we are sons of God. Tandaan po natin, tayo po ngayon mga anak na ng Diyos. Kaya ito po yung isa sa dahilan na kung bakit kailangan talaga nating sumunod sa kalooban ng Diyos. Tandaan niyo po yan, tayo po yung mga anak na ng Diyos. Kaya mga anak, kayo po ay susunod sa inyong magulang. Taas nga ang kamay ng mga anak dito. Taas nga ang kamay ng mga anak dito. Yan. Okay? Nahiya kong taas yung iba eh. So, pwede nang ibaba. So, lagi kayong susunod sa inyong mga magulang. Huwag niyong uutusan ang inyong mga magulang. Huwag. Huwag niyong uutusan. Ang sabi ng Efesos chapter 6 verse 1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Mga anak, sundin ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. And then, isa pa, upang magawa po natin sumunod sa kalooban ng Diyos, tandaan niyo po, we are saved. Tayo po ay mga ligtas na. Yung ibang tao, bakit hindi talaga nila magawang sumunod sa kalooban ng Diyos? Sapagkat hindi sila ligtas. Yun po yung dahilan. Hindi sila ligtas. At tandaan niyo po na tayo ay naligtas by faith alone, through Christ alone. Hindi sa gawa, hindi sa religion. And then last, tandaan niyo po, we are servants. Tayo po ay mga alipin ni Kristo. Si James, ang pakilala niya dito, siya ay servant ng ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, submit yourselves therefore to God. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito sa inyo pong banal na salita na nagpapaalala sa amin na kami po ay nararapat na sumunod sa iyong mga kautusan, sa iyong mga kalooban. Sapagkat kung hindi po kami susunod, maaaring masira ang buhay namin, madadaya kami ng aming kaaway na dyablo, at kami mahadlang ang patuloy sa aming pong paglilingkod. Ang aming pong pagsunod sa iyong mga kalooban ay nagpapaalala sa amin na patuloy na aapaw sa aming pong buhay ang inyong pong mga biyaya. Kaya sana, huwag kaming magsawa, huwag kaming tumigil, huwag kaming mapagod, huwag kaming sumuko na kami ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Salamat po aming Diyos. Nararapat lamang na ikaw at aming sundin sapagkat sa iyo galing ang buhay na mayroon po kami. Lahat ng mga blessings na mayroon kami, lahat na mayroon kami sa aming buhay, ito po ay galing po sa inyo. Ikaw ang siya nagbigay nito. Kaya sana, lagi naming alalahanin na ikaw ay patuloy naming sundin. Na kung paano ang aming Panginoong Jesus ay sumunod sa iyong kalooban. Sana'y ganun din po kami. Huwag kaming mapagod. Ano man ang sitwasyon na dumating sa amin, patuloy ka naming paglingkuran. Salamat po sa mga kapatiran na nandirito ngayon. Wala akong may gaganti sa kanila. Wala akong may bibigay sa kanila. Kundi patuloy na sila ilapit sa iyo, aming Diyos, sa panalangin. Sila po ay aking pinagpipray sa bawat sandali ng aking pong buhay. Kaya I pray, Ama, patuloy po kuntingin ng aking pong panalangin. Umaasa po ako at nananampalataya na sila po ay patuloy na lalago sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pong buhay spiritual. Banal na Espiritu, puspusin po kami. Ito po ay aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.